hindi nawawala yung comment na ampon ka lang. Kakaumay na nga eh. Oo, nauna na yung mga helpers, yung mga drivers na hindi masyado napapansin ni Mami. Nauna na sila, nakutsaing kami. Pero kailan mo nalaman that you were adopted? Since nagkaisip ako, nababasa ko sa dyaryo, mga ampon ni Nora, and then the drivers and the helpers would say putok sa buho, ampon. How is it like growing up being the daughter of a superstar? Actually, hindi ko type. Lagi siyang wala. Ano yung happy memories mo with her? Babawi siya talaga. Yun nga, nagpasara siya ng amusement. Can you say amusement park? Yes. Sa Fiesta Carnival. Oo. Hindi pa usong black screening ha. Nang Okay. sinihan, nagpasara siya ng sinihan. Oo. Alam din naman natin na may mga times na hindi kayo nagkasundo ng nanay mo. Once. Yung tungkol sa tuyo. Once. That was one. Naghihintay lang ako ng lakas ng loob. 5 of her kids. Never niyang ginawa. She messaged me. Sabi niya, kalimutan na natin. Please, kung ano yung nangyari. Gusto ko bumalik tayo sa dati. Nanay ko! Ay! Wala nanay ko! Gaganyanin niyo ako. Kaya namatay si Nora Honor dahil suplada si Matet. Kamamatay lang ng nanay ko, parang 1 buwan pa lang, 2 buwan. Oo. Ngayon, kinumentan ako ng ganun, doon ako bumigay. Alitan ba yun? Parang misunderstanding Misunderstanding. lang naman. Oo, Oo. medyo hindi lang nagkakaintindihan ng slight. Pero as far as you're concerned, you're all siblings and walang hierarchy. Pare-parehas ang trato sa amin ni Mami eh. Pare-parehas lang kami. Sa mga batang 80s, kilala natin siya bilang isang cute at bibong-bibong child star. But sa mga Gen Z ngayon, kilala natin siya sa social media. Medyo controversial na online seller, live seller. Isang karangalan na makasama natin siya ngayon at makausap, Matet. Hi, Hello. Matet. So, syempre, kailangan kong tanggalin sa utak ko yung inday-inday sa balitaw. Tsaka ano yun, munting kerubin? Bunsong kerubin. Oo. 'Di ba? Yung talagang may angel wings Oo. ka and Yung again, all. wala akong suot. Oo. Kundi panty. Pero nung bata ka, inisip mo na noon na magiging artista ako No. like my mom. Actually, hindi. Nung time na yun, parang more on naglalaro. Na-enjoy ko. Kasi madami akong kausap. I didn't know Susan Roses na sikat. Oo. Si Maricel Soriano sikat, Eddie Gutierrez sikat, si Roderick sikat. Kalaro ko lang sila sa set. Alam mo, nakakatuwa kang panoorin nung bata ka kasi parang hindi ka umaarte. Actually. Parang kang naglalaro, natural lang. Oo, ganun naman ang ano nila sa bata eh. Nung Oo. araw. Sasabihin mo, ganito ha, i-dictate lang sa'yo yung lines mo. And then you're good. Pero kasi may mga child stars na alam nilang umaarte sila, tapos alam mong binibigkas nila yung words nila. Oo. Pero ikaw nung time na yon, keber. Kami ni Ice, yung mga bagets nung time na yon 80s, Oo. wala kaming training. Walang training. Wala kaming workshop. Ano? Kumbaga, sinalang na lang kami. Oh, bahala na kayo dyan. Gaganto-ganto ka, ha? Tapos gaganon. Okay, tapos gaganon si Ice. Di ba? Gagawin mo yan dyan. Ganon kami. Kumbaga, Ganun kayo. wala kaming preparation. And you enjoyed that time? Yes, super. Pero after that, na-enjoy ko din naman. Nag-enjoy din ako sa childhood ko. Kasi pinatigil ako ni Mami mag-artista for a while. Yeah. Pagdating ko ng mga grade 7. So sabi niya, Matet, tigil ka muna. Nakita mo yung babae sa TV. Sabi niya sa akin, kaya mo ba yan? Sumayaw-sayaw ng ganyan? Opo. Hindi, tumigil ka muna. Sabi niya, so nag-aral muna ako. Tapos Kasi doon nung nagsimula. bata ka, parang alam na namin lahat na meron kang naughty side Yes. to you. Hindi mo na shake off pala yon. No. Hanggang ngayon. Tuloy-tuloy yan. Kumbaga, meron akong ano na hindi kasi ako pwedeng aapihin. And na-realize ko, kailan lang, ayoko rin ang nakakakita ng inaapi. Saan nanggaling yun? Hindi ko alam. Yung eh. pagiging fighter mo na
ayaw mong inaapi ka at ayaw mong may inaapi? I don't know. Siguro past life ko. Pero ayoko nang ganun. Ayoko nang aapihin ako. Lalo na yung pamilya ko. Hindi ko kayang makita na may ginaganon eh. Lalo na kung tama or kung sino man. Ayoko talaga. Mula noon hanggang ngayon that you're 40s already, hindi nawawala yung comment na ampon ka lang. Kakaumay na nga eh. How does that affect you? You know, para lang alam din ng mga nanonood Oo. at nakikinig sa atin. May nauna na sa kanila. Oo, nauna na yung mga helpers, yung mga drivers na hindi masyado napapansin ni Mami. Nauna na sila, nakutsaing kami. So, hindi na kami masyadong napipikon dyan. Wala akong nakikitang mali sa Correct. pagiging adopted. Correct. Parang wala. Correct. Mm-mm. Pero kailan mo nalaman that you were adopted? Since nagkaisip ako, Okay, Yes, hindi since siya tinago sa'yo. No, hindi, tinago. Si Mami hindi niya alam. Hindi niya alam ko na nababasa ko sa dyaryo, mga ampon ni Nora, and then the drivers and the helpers would say, putok sa buho, ampon, ganyan. Ampon ka lang naman eh, ginaganon. So there was one time, sinabi ko sa kapatid ko, kay Kiko, huwag mo kung ano ampon ka lang eh, narinig ni Ate Lot. Nung narinig ni Ate Lot, sinimulan na ako. 10 years old yata ako. Sinabi na ni ate sa akin. Sa totoo lang, yun ang hindi ko naiintindihan sa kultura natin minsan na kapag hindi ka tunay na anak, ay you are good for nothing, na pag-ampon ka lang. Hindi ko naiintindihan bakit nila lang ang pagiging ampon. Totoo lang. Sa totoo lang, ang motherhood is not just about blood. 'Di ba? Ang motherhood is about your heart, about feeling. At kung tinuring ka ni Nora na anak ka niya. Yes. Whether nanggaling ka sa sinapupunan niya o hindi. I think so too. Yung sa amin, alam mo, never namin naramdaman Never niyo na adopted because parehas ng turing eh. Sa tunay na anak, parehas sa parehas. Minsan, mas kami paborito. Yung mga ganun. Itong buwan na to, siya ang paborito. Tsaka yung dalawang lalaki, sa akin galit. Pare-parehas eh. Pantay-pantay ng turing. Kung sinong papagalitan, ikaw ang papagalitan. Kung anak ka man or ampon o ano, wala eh. Hindi namin talaga na-feel sa kanya. Kasi para kay Nora Honor, ang anak ay anak. Yes. Nanggaling man Definitely. sa iyong katawan o hindi, ang anak ay anak. Yes. At sinabi niya sa iyo yon. Sinabi niya bandang 12 na ako. She felt like it was time. Tinawag ako and then she said, alam mo ikaw, sabi niya, anak kita. Si kuya mo, lumabas sa katawan ko. Pero kayo, anak ko kayo sa puso. Binigay kayo ng Diyos sa akin. So, sabi ko nga, nung time na sinabi niya sa akin yun, gumanon ako, umarte ako ng, kunyari hindi ko pa alam. Kasi baka magalit siya kay ate. Pero ang ganda Sabi ko- nun, binigay kayo sa akin ng Panginoon. Yes. Same sila ni Ate Lot actually ng pagkakasabi. No, hindi pwedeng may dumating na tao sa buhay mo na hindi binigay ng Diyos sa'yo. Eh. Totoo. Hindi pwede Totoo. yun eh. So, binigay kami ng Diyos talaga sa Kanya at may rason kung bakit naging anak kami ng nanay namin. And she chose you. Yes. When my lola died, actually, my grandma, ang mami ni Mami, siya ang kumuha sa akin. But after a year, 1-year-old, first birthday party ko, first birthday ko, my lola died. Okay. On my birthday. Okay. On her way to my party, she died. No? So, naging death anniversary na yung birthday ko. May choice si Mami. No? Na ibigay na lang, ibalik na lang ako. Kasi, ma-remind din siya eh. Ng pagkawala ng nanay Ng niya. nanay niya. Hindi niya ako binalik. Kasi So, pinili ka niya talaga. Yeah, akin na tong bata. Akin na. And that is stronger than any blood or biological. Yes. ano. Kasi ito talagang hindi lang binigay ng Panginoon, pinili ka ni Nora Honor. Yes. I really want you to be my daughter. And that's, I think, special. Super. 'Di ba? Super. Ba't naiaapektuhan ka pa rin? Ba't ka pa rin nagagalit kapag Eto sinasabing na. ampon? Hindi, kasi alam niyo kung bakit. Mainit ang ulo ko nung araw na yun. May problema ako. Oo, kasi minsan sa live selling ito, may Oo. mga nagsasabi kasi na ampon, gumaganon eh. Hindi. Nakakairita na rin eh. Nakikita ko lang. Sabi ko, nag-Facebook ako. Oh. Tinignan kong gano'n. Ay, Oh. kung binabash na naman.
sinunggabang ko. Mainit ang ulo ko eh. Alam mo naman tayo. So, mainit ang ulo ko. Pinatulang ko sila. Tapos kami ng asawa ko, tumatawa kami. Habang pinapatulan namin. Kumbaga, hindi na ako naasar sa ganun. Kasi, You are secure with Yes. Nora's love. but, pag gusto kitang paglaruan, dahil pinaglaruan mo ko, paglalaruan din kita. But, meron tayong isang recently lang na medyo below the belt. Yeah. Yeah. Ganyan talaga ang bipolar. Yun ang sabi niya. Ganyan talaga ang bipolar selfish. Yun ang Sabi Nino, Isang nagko-comment fan. or fan, oh. So, iba yon. iba yon. Bawal yon. At saka, generalize mo na lahat ng taong may pinagdadaan ng mental health Oo. challenge. Bipolar ha, hindi bipolar. Okay, so medyo below the belt. Hindi rin ako napikon doon, pero nagalit yung panganay ko. So we're going to do something about it. How is it like growing up being the daughter of a superstar? Actually, hindi ko type kasi laging wala si Mami. Lagi siyang wala, lagi siya nasa ibang bansa. Although meron siyang pinapakiusapan to take care of us. Another national artist. Si Ricky Lee. Yes, Oh my Kuya gosh. Ricky, ganun siya. Ikaw muna sa mga bata. Mahal na mahal din kami ni Tito Ricky. Mahal na mahal din namin siya. So, a few times a week, he would go to our house and take care of us. You know, At napaka-good soul ni Ricky Lee. kakamustahin niya kami. But then, iba pa rin siyempre yung nanay mo andun. 'Di ba? Medyo, hindi namin siya nakakasama madalas. Yun lang. Pero may natatandaan ka bang mga moments na talagang, I'm so thankful, anak ako ni Nora Honor. Marami. Marami naman. Kapag kalalo, may oras kami together, Yeah. meron kaming, doon namin nararamdaman na, ay, oo nga pala. Ano ba siyang klaseng mami? Funny ba siya? Cool ba siya? Stricta ba siya? She can be funny. But, sa akin, madalas, mas stricto siya kaysa sa iba. Because, ako talaga, sabi ko nga, ako ang pinakasutil niya eh. In many ways. Pero namamalo ba siya? Ganyan? Pinalo ako ni Mami once. Kasi nagmura ako sa school. Ng prep. Kalain mo Ano ba naman yung talaga. prep? Nagmumura Prep. na. Prep ako, nagmura ako. So pag uwi sa school, pag uwi sa bahay, meron siyang ruler. Pinalo ako sa puwet. Tapos pinaluhod ako. Ganun siya eh. More on paluhod. Lumuhod ka, walang dipa. Luhod ka, mag-sorry ka sa ginawa mo. Ganun. So more on ganun. Ako yung pinaka-sakit talaga ng ulo niya. Pero Malala. ano yung happy memories mo with her? Happy memories, babawi siya talaga. When she has time, babawi talaga siya. Yun nga, nagpasara siya ng amusement. Can you say amusement park? Yes. Sa Fiesta Carnival. Oo. So, pinasara niya yan. Nagpasara siya. Hindi pa usong black screening, ha? Ng Okay. sinihan, nagpasara siya ng sinihan? Oo, sa Vera Mall. Pinasara niya yun. Manonood kaming Terminator 2. Last full show. Pero kami lang. Okay? Para kayong dalawa lang manunood. Hindi. Kami Pamilya. mga kapatid. Kapatid. Oh, wow. Oo, kaming apat actually. And Oo. then, she would take us shopping. Kahit bata kami, nakikisali siya. And kailan ko lang na-realize na alala ko talaga, high school na ako, Miss Cara. Oo. Alam mo, kailangan nandun pa rin kaming tatlo sa kwarto niya. Si Kiko at si Kenneth, alam mo yung niyakap pa rin niya ako, natutulog ako, nakayakap pa rin ng nanay ko. Tapos sobrang ayoko iparamdam na humihinga ako, shucks. Sabi ko, baka magalit si Mami, gising pa ako, ganun. So hanggang high school, hanggang 13, 14 years old ako, kinukulong niya pa rin kami, tapos niyakap niya kami pag natutulog. So, ang love language niya ay gifts and physical touch. Yes. Mas Talaga? si Mami, oo. Yun nga, recently ko lang naalala, nakalimutan ko na nga yun. But pinagtatawanan na lang namin magkakapatid. And kahit nung naging adults na kayo, you still had a good relationship with your mom? Yes. Very, very Amazing. good. Siya, more on, gusto niya lagi kami nasa bahay. Kahit hindi siya makalabas, kasi nga may nararamdaman na, ang gusto niya maingay. Ang gusto niya nasa labas kami. Gusto niya mga apo niya nandun. Tapos pupuntahan siya ng mga bata. Alam niya lang na may party sa labas at nandun ang mga anak niya. Masaya na si Mami. Pero Matet, alam din naman natin na may mga times na hindi kayo nagkasundo ng nanay mo. Once. Once. That was once. Yung tungkol sa tuyo. Nung time na yun, I was
newly diagnosed. Bipolar. Yes, bipolar 2. Mm-mm. So, hindi ko pa alam kung paano i-process kung ano Yes. man yung nangyayari sa akin. And then that happened. I was selling itong mga produktong to. Actually, si Mami nagagalit pag pinag-uusapan. Mm-mm. Makakuritin niya ako habang natutulog. But anyway, ayaw ni Mami pag-usapan. But anyway, I was selling my product and then natutulog ako. Pag gising ko, nag-chat sa akin si Mami and meron na siyang mga ganun din, same na ibebenta. Hindi ko maintindihan yung reaksyon ko. Medyo naiyak ako. Sabi ko, bakit ganun? And then later on, nagalit ako sa kanya. Nagpa-interview pa nga, which is very wrong. That interview was bad because I said, hindi ko na siya kakausapin ulit kahit kailan. Nagsalita ako ng tapos. So that's another lesson for everybody watching. Huwag kayong magsasalita ng tapos. Lalo na pag tungkol sa magulang ninyo. Kasi mapapahiya talaga kayo. And hanggang ngayon, pinagbabayaran ko yung kahihiyan na yan. Alam niyo No? mga puso, sa mga hindi nakakaintindi what having or living with bipolar disorder 2 is, ito yung meron kang extreme mood swings. Yes. One day, you're super hyper and manic, tapos the next day, you're gonna crash. And ang problema nun, may mga times na may nasasabi kang hindi mo naman talaga Yes. gustong sabihin, but Oo. your hormones are just, Oo. magulo, Hindi mo lang hindi mo ginulo. maintindihan. Hindi mo lang maintindihan. So ngayon, nagkaganon, hindi ko siya sinasadya talaga. Yeah. Out of kung ano man nangyayari sa akin that time. Siguro nagsimula akong ma-depress. Mababa. Sa nangyayari. And then after that, I messaged Mami. Sabi ko, Ma, bakit ganito? Bakit ganito nangyayari? Bakit mo ginawa yun? Alam mo, na-realize ko, buyo. Nabuyo lang siya. Binuyo siya ng mga tao sa paligid niya. Kasi she would never, Pero- she didn't know exactly kung ano yung tinitinda ko and she was very happy lang. She sent me the photos, parang, anak, tignan mo. Hindi niya alam mo, binuyo siya. May nabuyo sa kanya. Until after I messaged her na about kung ano man nararamdaman ko, pero hindi ko siya pinagsasalitaan ng masama. Unlike yung ibang tao. Okay? End of December, sabi ko sa asawa ko, hindi ko na kaya. Kailangan ko nakausapin si Mami. At nag-usap kayo. Naghihintay lang ako ng lakas ng loob. And she never does this. Okay? With any of us. We're 5 of her kids. Never niyang ginawa. She messaged me. And what did she tell you? Anak, sabi niya, kalimutan na natin, please, kung ano yung nangyari. Gusto ko bumalik tayo sa dati. Sabi niya, gusto ko pumupunta ka ulit dito sa bahay. Kasama yung mga bata, mahal na mahal ko yung mga anak mo. Kahit anong, ito totoo to, pakita ko sa'yo mamaya. Sa message niya, sabi niya, kahit anong mangyari, kahit anong sabihin mo, anak pa rin kita at walang makakapagbago nun. I am the only one na sinabihan niya ng ganun, yung nagpakababa siya. So sa akin, agad-agad, 1 second, I said, okay po ma. Sorry sa lahat ng nasabi ko. That's how it ended. And then after a few days, she invited me sa bahay niya. Tapos doon nag-usap kami. Sabi ko, ma, nag-depressed na po ako at naggagamot. Sabi niya, anak, kaya mo yan. Sabi niya, kaya ko, di ba? Mag-isa lang ako. Sabi niya, pinalaki ko kayo. May mga panahon na parang hindi ko kaya. Pero kinaya ko para sa inyo. Kayanin mo para sa mga anak mo, anak. Sabi niya. So, very sa akin yung panahon na yun. Doon ko naramdaman, mahal talaga pala ako ng mami ko. Kahit na ganun, kahit na kung ano man ang nangyari. Because she knows, naintindihan niya na nung panahong iyon, you were not yourself. No. Kasi alam niya na mahal mo rin siya at hindi mo yun sasabihin sa kanya. Hindi. If you were you. But I was, sinasabi ko lang sa kanya yung nararamdaman ko that time. Siguro lang sumama din yung loob niya sa nangyari. I think ang nagpalala nun was because it was public. Yeah. And I dapat di ko ginawa. But yun nga, hindi ko controlled eh. Yeah.
Hindi ko siya, kumaga, I'll do this. Yeah. I'll do this today. Yung, alam mo yun, Hindi, mahirap din kasi ang buhay ninyo ay nasa limelight. So everything is public. yes. Pero ang mahalaga doon, nalagpasan ninyo. Nalagpasan Nalagpasan ninyo. Tumibay pa. Mas tumibay pa. Yes, mas tumibay kasi hindi ka na talaga magdududa. Magdududa ka pa. Bumaba ng trono ang reyna para lapitan ka at sabihin tama na. Okay na tayo, please. Please, ayusin na natin to. Bumalik ka na sa akin. You are so blessed. Super. I know, I am 100% sure, mahal na mahal ako ng mami ko. At mahal na mahal mo rin siya. 100%. Super. Kaya naman, pagpasensyahan nyo na po kapag nangaaway talaga si Matet sa sa online, kapag Nako. niyuyurakan ninyo ang alaala ni Nora Honor. Kahit na hindi tungkol sa akin, kahit tungkol sa kanya, kaya napapagalitan ako. Napapagalitan ako kapag pumapatol. Sabi ko nga, makukurtin ako sa panaginip ko ngayon. Pinabaliktad pa rin niya yung mga kwento. Alam namin na ikaw ay artista. So from child star, tapos lumabas ka rin sa mga pelikula nung ikaw ay adult na. Itong online selling, paano ka napasok dyan? Parang may nag-ano lang sa akin, may kumuha sa aking agency. Ang perfume sa atin dito, may box na kasama. Huwag niyo nang pansinin na murang-mura siya masyado. Ang TikTok nag-reach out sa Nag-reach akin. out, And then, oo. Miss Matet, you can sell your products. Ganun. Sabi ko, wala akong produkto. Hanggang after a year, biglang may yung produkto ko, ni-live sell ko, and merong kumuha sa aking agency, mga ilang products to start. Tapos yun na, nagbebenta ako for them with a good TF. And good TF and percentage na And you're happy with it? Super. Anong reaction mo? Kasi alam ko, may mga nagko-comment na para, ano ba yan? Anak ng superstar, nagbebenta na lang ng corned beef. May mga ganyang comments. At alam ko, may pinatulan kang ganyan. Lagi. Alam mo Oo. yung check out, tutututututut. Minsan mag-break ka naman. Banata mo yung mga yun yung break ko. Yun yung break ko, hindi water break, hindi CR break. Hindi, pero nung unang narinig mo yon na sinasabi, ano ba yan? Artista, No. anak ng superstar, tapos nagle-live selling na lang, bebenta ng corned beef. You know what happened there? Oo. Hindi dahil, hindi nila alam magkano bayad sa akin, Pagtinda nung corned beef, naku, day, nakakaloka, mahal. Mataas ang TF pagka ganun. Kasi may name din yung Yes, product yes. Oo. Sikat yun eh. Oo. Ang nagpaiyak sa akin that time, kasi night before, naalala ko si Mami. Kamamatay lang ni Mami noon eh. Naalala ko si Mami, umiiyak ako sa asawa ko. Tapos the next day, may live ako for the product. Nanay ko. Ay, wala nanay ko. Gaganyanin niyo ako. And then merong, hindi ko lang nababasa yung comment niya. And then sabi niyang ganun, kaya namatay si Nora Honor dahil suplada si Matet. Parang ganun yung sinasabi niya. Kamamatay lang ng nanay ko, parang 1 buwan pa lang, 2 buwan. Eh naalala ko siya night before, medyo, di ba medyo marupok ka pa noon? Correct. Pero Of ginawa ko yung trabaho ko. Ngayon, kinumentan ako ng ganun, doon ako bumigay. Doon ako yung kamamatay lang ng nanay ko. Utang na loob naman. Huwag namang ganyan. Pero yung, ay, nagbebenta na lang siya, natatawa kami doon. Kasi alam mo, sabi ko, marangal na trabaho ang pagla-live. Totoo. And nabubuhay naman kami araw-araw dahil sa pagla-live selling. Oo. Wala kang pinagnanakawan. Wala po. Wala kang tinatapakang karapatan ng ibang Wala. tao. Ang ginagamit ko lang ay ang aking buong katawan, ang Ganda aking lang ang sexy puhunan. body. Oo. Sexy body and my voice. Yun lang ang At walang masama doon. wala talaga. Ang anumang trabaho na marangal ay dapat pinapalakpakan. Yes. 'Di ba? Yung mga nagnanakaw, kahit gaano ka kayaman, kung nagnanakaw Hindi. ka, yun ang Ang hirap matulog nun sa gabi. totoo. Kapag ka nagnanakaw ka sa kapwa mo at sasagot ka niyan diretso sa Panginoon. Definitely. Pero gusto mo pa rin mag-artista. Actually, nasa apoy sa dugo ako. Okay, Dito nice. sa GMA and may bago akong show na nasalihan. Hindi ako sarado sa pag-aartista, pero kasi ang pag-aartista, per project yan. Ako kasi wala akong contract with GMA or contract with whatever, kung saan man network, wala. So, freelance ako eh. So, kung saan may proyekto, dyan ako. Pag walang proyekto, anong gagawin mo? So, I have to take care of my live selling. I have to take care of my
work sa pag-aartista. Para ano lang siya, kumbaga balanse. Sorry if I have to ask you this, pero kasi naging laman siya recently ng social media. Tila meron kayong alitan within the family among Oo. your siblings. Actually, hindi nga siya, alitan ba yun? Parang misunderstanding Misunderstanding. lang naman. Oo. Medyo hindi lang nagkakaintindihan ng slight. Ganun. Pero as far as you're concerned, you're all siblings and walang hierarchy ang mga yan. Pare-parehas ang trato sa amin ni Mami eh. Pare-parehas lang kami. Kakapatid. Magkakapatid. But if you have a message to your siblings, kasi alam natin na lumabas recently yung, ito na naman, inungkat na naman yung issue na sino ba ang totoong anak at hindi totoong anak. Alam nyo, Miss Cara, tao lang hong gumagawa niyan. Mhm. Tao lang ang nagsispekulate. Tao lang ang nagkukulit. Actually, kaya din ako nagagalit dahil napakapakialamero. No, ang sabi nila, si Matet putak ng putak. Kung ano-ano sinasabi, sa 5 magkakapatid, siya lang ang maingay. Ako ang tagapagtanggol ng mga kapatid ko. Ang ate ko, napakasosyal. Chuchuchut, statement in English. Ate, paano may intindihan niyan? Nung mga naka-English ka na naman. No? So ako magtatanggol sa kanila. Ako papatol, akin ang kahihiyan, akin ang away, sa akin na. Pero mga kapatid ko, ipagtatanggol ko yan. Ang mga tao, pilit kaming sasabong with their words and kahit na walang nagsasalita. But I will talk. Ako ang magtatanggol sa amin. I will not stop. Kasi ayaw ni Nora Honor na nag-aaway ang Ayaw kanyang mga niya. anak. Ayaw talaga. Gusto niya magkakasundo. And I would say maintindihan ko kasi nag-aaway din ang panganay ko at ang pangalawa. So, pag nag-aaway yan, para akong inuusukan. I think yun din ang ko. pinakamasakit para sa isang nanay kapag nakita niyang nag-aaway-away yung kanyang mga anak. Mararamdaman ni Mami kapag ganon. Kaya kailangan pakumbaba. Oo. Definitely. Kahit naman kanino, yan naman ang pinakamagandang magpapakumbaba talaga. Kasi nga, ayokong pinagkakatuwaan ka ng mga tao. How would you like people to remember your mom? Bukod sa pagiging napakagaling na artista, napakagaling na singer ng aking nanay, maalala nila, alam ko maalala nila, my mother is very generous. Hindi lang sa pera, Totoo. kung hindi sa pagmamahal. Totoo. Yan ang dapat maalala nila kay Mami. Hindi lang dahil sikat, hindi lang dahil magaling na artist. Generous, most especially sa pagmamahal. And you are a testament of that Yes. unconditional love. Hindi lang ako. Yung mga nakakasama niya. Dito sa GMA, ilang shows ang ginawa ni Mami. Yes. Alam ng mga makeup artist, alam ng mga cameraman, alam ng mga artista kung gaano kabuti ang puso ng aking nanay. Kung meron kang advice sa mga tao na merong pinagdaraan ng mental health challenges, katulad ng bipolar na meron ka rin, ano advice mo? Kasi maraming mga tao in denial pa rin that they Yes. have it. Kailangan humingi ng tulong. Noong una ayaw kong uminom ng meds, but para sa quality of life, at saka para sa pamilya ko, sa mga anak ko, uminom ako ng kailangan kong i-take for my And also, definitely, 100% prayers. Prayers. Kailangan, sabi ko nga sa panganay ko, meron relasyon sa Panginoon. Totoo. Hindi pwedeng wala. Hindi enough ang gamot. Hindi enough ang doktor mo. You have to have a relationship with Him. And you're also very blessed kasi naiintindihan ka ng pamilya mo at ng asawa mo. Yes. Because my eldest, ang dami niya mood disorder din, but I think halo-halo na siya. So nagkakaintindihan kami ng anak ko. And psychiatry yung tinitake niya ngayon. Medyo nakakapag-open up ako sa kanya. And idol ko rin syempre yung aking asawa. Because mahirap ang buhay ng asawa ko. Kasi dalawa kaming may mental illness eh. Tinatry niyang i-manage. Minsan tiisin. Sabi ko nga kanina nag-uusap kami, you need to relax. Kailangan matanggal din yung stress mo sa amin. Pero you're so strong na mahirap magkaroon ng
mental health Napakahirap. situation, Yes. So, but you're able to raise your children and you're able to maintain your career oo. in spite of all these things and be having a life in public. Mapatalo ba tayo? Hindi tayo mapatalo. Patalo. Laban hanggang dulo. Para sa pamilya. You know what I think? Feeling ko alam ng mami mo from the very start that you're special at kailangang Extra attention. extra attention. Oo nga, I think I got that. Nakuha ko naman yung special attention niya. Oo, yung pinaka-specific para sa akin. And the reason why you are so strong right now is also because of the love that she gave you. Yes. Definitely. Kasi mahirap yung growing up in the limelight, being bashed since bata Maliit ka, pa, since oo. maliit pa. Wala pang social media, binabash na kami. Correct. So, Correct. hindi pa ba kami masasanay dun? Mm-mm. Sanay na. Mm-mm. Thank you. Thank Thank you, you. Matet. Thank you din po. Maraming salamat. And I pray for you. I pray for strength, for more strength. And thank you for being an inspiration to a lot of people. Ako ang gusto ko lang sabihin, kung pwede lang itigil na natin yung pagtingin ng mababa sa mga batang sinasabing ampon. Kasi sa puso ng isang ina, sa mata ng isang ina, walang tunay at walang hindi tunay. Walang ampon at walang hindi ampon. Lahat ay pantay-pantay. Lahat ay nasa puso, lahat binigay ng Panginoon. Yes. At lahat pinili ng kanilang ina. Katulad ng nag-iisang Nora Honor na pinili ang nag-iisang Matet. Yes. Maraming Super. salamat. Thank you Thank you very so much for having Thank me. you. Thank you Salamat. very much. Maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.